Nagsisimula ang lahat sa isang binatang desperadong tumatakbo sa isang maulang kalye, habang may sumisigaw sa kanya na huminto. Maya-maya, may dalawang malalaking lalaki ang lumitaw at tinanong ang isang nakayukong matanda kung saan tumakbo ang binata. Ngunit nanatiling tahimik ang lalaking may puting buhok sa ilalim ng kanyang hood, ni hindi man lang sumagot. Nainas ang mas malakas sa dalawa dahil sa kawalan ng sagot, kaya hinablat niya ang kwelyo ng matanda habang sinisigawan ito. Lalong nagalit ang malaking lalaki at naghanda na suntukin siya, inaakusahan ng matanda na nagpapanggap na walang alam. Ngunit bago pa siya makagawa ng kahit ano, bumalik ang binatang kanina pa tumatakbo at sumigaw na tumigil sila kaagad. Sinabi niya na siya ang taong hinahanap nila at hindi na kailangang idamay pa ang iba. Nagulat ang mga loan shark nang makita na nagkaroon ng lakas ng loob ang may utang na bumalik at harapin sila. Hindi na nagdalawang isip ang lalaking may pulang bandana at agad na pinatamaan ng malakas na suntok ang mukha ng binata. Napabagsak sa lupa ang binata at napaubo, habang hinihingi ng naniningil na bayaran niya ang kanyang utang sa Golden Hair Group. Nagmamakaawa ang binata na bigyan pa siya ng kaunting oras, at nakiusap na hintayin hanggang sa susunod na buwan para mabayaran ang utang. Hinayla siya ng loan shark pataas sa kanyang damit at nagbanta na sisirain ang kanyang bahay kung hindi siya magbabayad sa lalong madaling panahon. Humingi pa ng ilang araw ang binata, ngunit hindi interesado ang thug na makipag-usap o makipagkasundo. Kaya marahas niyang ibinagsak sa lupa ang pangunahing tauhan. Dahil doon, nagpa siya ang mga naniningil na umalis, iniwan ang may utang na nakahandusay sa isang lusek ng tubig, bagbog at wala ng lakas. Sa kabila ng kalagayan niya, naisip ng binata na hindi niya sila maaaring hayaang makaalis, dahil may ini pang naghihintay sa bahay. Sa isang desperadong hakbang, tumayo siya at inatake ang isang lalaki mula sa likuran gamit ang isang bagay na napulot niya sa lupa. Ngunit madali lang siyang napabagsak muli at bumagsak sa lupa, habang nagrereklamo ang loan shark tungkol sa kanyang pagiging matigas ang ulo. Biglang may isang marangyang sasakyan na mabilis na huminto sa basang kalsada, dahilan upang mapalingon ang lahat. Pagkatapos ay may isang lalaking bumaba mula sa sasakyan, habang may taong may hawak na payong para hindi siya mabasa. Sa ikinagulat ng pangunahing tauhan, ang lalaking bumaba ay ang boss ng Golden Hair Group, at kasama niya ang isang babaeng nagngangalang Amy. Lubos na nabigla ang binata at tinanong ang babae kung ano ang ginagawa nito roon kasama ang lalaking iyon. Malamig na sumagot ang babae na huwag na siyang tawagin sa pangalang iyon, at ibinunyag na ang kanyang bagong kasintahan ay ang anak ng batang amo. Sa matinding pagkabigla, sumigaw ang binata na hindi iyon maaaring totoo, dahil 10 taon silang magkasama. Sa sandaling iyon, lumitaw ang ina ng babae at tinawag siyang walang hiya, sinasabing hinayla niya pababa ang buhay ng kanyang anak. Tinanong siya ng binata kung bakit niya sinasabi iyon, at naalala niyang umutang siya sa mga loan shark para sa operasyon sa puso ng babae. Ngunit sinabi ng walang utang na loob na magiging biyenan sana na wala namang nag-utos sa kanya na umutang ng pera. Dagdag pa niya, ang bago niyang manugang ay nagbibigay ng mas mamahaling mga regalo. Idinagdag ng dating kasintahan na siya mismo ang pumili ng landas na iyon, dahil palagi naman daw nitong ipinapangako na gagawin ang lahat para sa kanya. Sumagot ang pangunahing tauhan na sinuportahan niya ang babae hanggang makapagtapos ito ng kolehiyo, at isinanglapan niya ang kanyang bahay upang makapagbukas ito ng isang design studio. Sa galit ng babae, sinampal niya ang binata at tinawag itong isang talunan, sabay sabing ang kanyang anak ay pagmamay-ari na ngayon ng isang mayamang lalaki. Kasabay nito, isang kidlat ang hamati sa madilim na kalangitan, na parabang sumisimbolo sa pagtatapos ng lahat para sa kawawang binata. Lumapit si Master Son at sinabi kay Lin Yuan na alamin nito ang kanyang lugar at bayaran ang utang bago siya tuluyang umalis. Nanatiling tahimik ang binata, lubos na wasak dahil sa dobleng pagtataksil na kanyang naranasan. Nanginginig siya sa galit ng mapagtanto na ang 10 taon ng kanyang pagmamahal at ang tulong na ibinigay niya ay tila walang halaga. Sinabihan ng pinuno ng grupo ang babae at ang kanyang ina na sumakay na sa sasakyan, at agad naman silang sumunod. Habang papalayo ang sasakyan, nagkomento pa ang dating biyana na malas daw kahit tingnan lang ang mukha ng may utang. Pagkatapos nito, hinablot ng mga tauhan si Lin Yuan at tinanong ang kanilang boss kung ano ang gagawin sa kanya. Sumagot ang pinuno na sundin lamang ang patakaran.
Ngumiti nang may masamang balak ang lalaking may bandana sa kanilang amo at sinabing naintindihan niya ang utos. Hindi nagtagal, isang sigaw ng matinding sakit ang umalangaw sa madilim at maulang eskinita, na nagpapahiwatig na may kakilakilabot na nangyari. Binalaan siya ng loan shark na may salamin na ang nasugatang binti ay kapalit ng interes sa utang, at kung hindi siya makakabayad sa susunod na buwan, mas masahol pa ang mangyayari. Pagkatapos noon, iniwan nila ang binata na walang malay habang nakahandusay sa ulan. Habang papalapit ang lalaking may hood, sinabi ng binata sa matanda na umalis na ito upang hindi madamay sa kanyang problema. Ngunit ngumiti lamang ang matanda at sinabi sa kanya na huwag mawalan ng pag-asa, dahil may panahon pa para sa lahat. Doon ibinuhos ng pangunahing tauhan ang kanyang sama ng loob, sinasabing iniwan siya ng kanyang kasintahan at ngayon ay lubog pa siya sa utang. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng notifikasyon sa kanyang telepono at nagtaka kung ano iyon. Kinuha niya ang telepono mula sa kanyang bulsa upang tingnan ang mensaheng kanyang natanggap. Sa kanyang labis na pagkagulat, ipinakita sa screen ang isang deposito na 1,000,000 yuan sa kanyang bank account. Napatulala ang binata habang hawak ang telepono, iniisip kung namamalik mata lamang siya. Pagkatapos ay naisip ng may utang na napakalaking pagkakataon nito, dahil ang hiling niya talaga ay 10,000,000 yuan. At tila ba parang may mahika. Biglang may panibagong notifikasyon na lumitaw, isa pang 10,000,000 yuan ang pumasok sa kanyang account. Sa sobrang tuwa, tumayo ang binata at sumigaw na sa wakas ay dumating na ang araw ng kanyang pagbabalik. Ngunit naputol ang kanyang pagdiriwang dahil sa matinding sakit sa kanyang binti. Kaya inalok siya ng matanda na tulungan siya. Pagdating sa ospital, isang mayabang na lalaki ang tumingin sa kanila ng may pagdududa at nagreklamo tungkol sa amoy na nanggagaling sa kanila. Ipinaalam ng receptionist na ang bayad sa gamutan ay 50,000, at ang karaniwang silid ay nagkakahalaga ng 10,000 kada araw. Pagkarinig sa presyong 10,000 kada araw, nagulat ang binata at sinabi na hindi na lamang siya magpapasok sa ospital. Nagalit ang receptionist at inakusahan siyang nagpapanggap na mayaman kahit wala naman siyang pera. Ngunit ngumiti lamang siya ng may kumpiyansa, dahil ibang-iba na ngayon ang kanyang sitwasyon. May ngiti sa labi, inilapag niya ang isang card sa counter at sinabi na gusto niya ang pinakamagandang kwarto sa ospital. Duda pa rin ang babae at kinuha ang card, iniisip na nagbibiro lamang siya. Ngunit nang i-swipe niya ang card, nanlaki ang kanyang mga mata sa resulta ng transaksyon. Agad nagbago ang kanyang ekspresyon at tinawag siya bilang Mr. Lin, sabay. Pangakong aasikasuhin ang lahat. Ngayon ay nasa VIP room na ang binata. Tinatrato siya ng parang isang mahalagang bisita, may masahe at espesyal na pag-aalaga. Bukod pa rito, pinagsisilbihan siya ng mga gourmet na pagkain na espesyal na inihanda para sa kanyang paggaling. Dahil sa lahat ng pag-aalaga na iyon, unti-unting gumaling ang kanyang nasugatang binti ng walang anumang komplikasyon. Kalaunan ay sinabi ng nurse na ganap na siyang gumaling at maaari na siyang ma-discharge mula sa ospital. Ganap na nagbagong anyo, lumabas siya ng ospital ng may kumpiyansang tindig, kasama ang matandang Ginoo. Sa sandaling iyon, naalala niya ang pagtataksil na kanyang naranasan at nanumpa na babawiin niya ang lahat ng nawala sa kanya dahil sa kanyang dating kasintahan. Sa labas ng ospital, nagpasalamat siya sa matanda at sinubukan itong bigyan ng card bilang kabayaran. Ngunit tumanggi ang matanda, nagpilit ang pangunahing tauhan, sinasabing nagbago ang kanyang kapalaran dahil sa matanda at itinuturing niya itong kanyang tagapagligtas. Biglang may isang streamer na dumaraan ang nakakita sa eksena at lumapit upang i-record ang nangyayari. Sa mismong sandaling iyon, bumagsak sa lupa ang matanda. Sinabihan ng mga nanunood sa kanyang live chat ang streamer na tulungan ang matanda. Ngunit nag-alinlangan ang content creator, iniisip na baka isa itong panlilinlang upang makahingi ng pera sa kanya. Ngunit nang walang pag-aalinlangan itinulak ng binata ang streamer sa gilid at agad na tumakbo upang tulungan ang matandang bumagsak. Binuhat niya ito sa kanyang likod at mabilis na dinala pabalik sa ospital, habang pinupuri naman ng mga nanunood sa live chat ang kanyang ginawa. Sa isip ng matanda, naisip niya na tama ang kanyang naging paghuhusga, hindi siya nagkamali sa pagkilala sa ugali ng binata. Agad dinala ng pangunahing tauhan ang kanyang tagapagligtas sa emergency room upang magamot.
Ipinaalam ng doktor sa kanya na ang pasyente ay nagkaroon ng cerebral hemorrhage at kailangan ng agarang operasyon. Buong determinasyong sinabi ng binata na mahalaga ang buhay ng matanda at siya ang sisigot sa lahat ng gastusin. Dahil dito, kinumpirma ng doktor na siya na ang bahala sa lahat at agad na dinala ang pasyente sa operating room. Habang pinagmamasdan ng doktor ang paglalakad palayo ng binata, naisip niya na talagang nagbibigay ng lakas ng loob sa mga tao ang pagkakaroon ng pera. Habang naghihintay, tumayo ang pangunahing tauhan sa labas ng ospital. May kumpiyansang tingin, napaisip siya na napakagandang pakiramdam pala ang mabuhay ng walang problema sa pera. Ngayon ay naglalakad siya ng may kumpiyansa sa lungsod, alam niyang hindi na siya ang dating taunang baon sa utang. Bigla niyang narinig ang sigaw ng isang tao mula sa isang gusali na sinisingil siya sa kanyang overdone na renta. Kasunod nito, may isang picture frame na inihagis mula sa bintana at nabasag sa lupa sa harap niya. Nang mabasag ang frame, lumitaw ang isang larawan niya noong bata pa siya kasama ang kanyang mga magulang na nakangiting masaya. Maingat na pinulot ng binata ang frame mula sa lupa upang mailigtas ang larawan ng kanyang pamilya. Tinitigan niya ang litrato na may seryoso at determinadong ekspresyon sa kanyang mukha. Lumapit ang isang kakilala at binalaan siya na galit ang may-ari ng bahay at hinahanap siya. Nagtaka ang kaibigan sa pagiging kalmado ng pangunahing tauhan at napaisip kung kailan pa ito naging ganoon kakalma. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng may-ari ng inuupahang bahay habang may hawak na walis at sinisigawan siya. Pinagbantaan siya ng babae at sinabing hindi siya makakaalis hanggat hindi niya nababayaran ang 3 buwang renta. Nagreklamo pa ang babae tungkol sa malas niya sa pagkakaroon ng isang walang kwenta at walang perang tenant na tulad niya. Tinitigan ng binata ang larawan at naisip niyang pinaghirap niya ang kanyang mga magulang sa unang kalahati ng kanilang buhay. Dahil sa sigawan, napansin ito ng mga kapitbahay at lumabas sila upang makita kung ano ang nangyayari. May isang kapitbahay na nagkomento na narinig niyang hindi raw ito nagbabayad ng renta at iniwan pa ng kanyang kasintahan. Sumang-ayon naman ang isa pang residente at tinawag siyang kawawa, sinasabing nararapat lang daw na iwan siya. Lalong nainis ang may-ari ng bahay sa kanyang pananahimik at tinanong kung nagpapanggap ba siyang bingi. Ipinagpatuloy ng babae ang kanyang sermon, sinasabing sa lahat ng taon niyang nagpapaupa ay ngayon lang siya nakakita ng ganoon kakapal ang mukha. Sumigaw ang babae na kailangan niyang magbayad ngayong araw, kung hindi ay wala siyang perang magagamit sa kanyang laro ng mahjong. Kalmadong hinawakan ng binata ang daliri ng babae at tinanong kung yun lang ba ang gusto niya. Nalito ang may-ari ng bahay sa kanyang tanong at napatingin sa kanya, hindi maintindihan ang nangyayari. Pagkatapos ay nagpadala siya ng 6,000 yuan sa kanya. Labis na nagulat ang babae nang makita ang perang pumasok sa kanyang account. Hindi siya makapaniwala na ang dating kawawang tenant na ito ay mayroon na ngayong perang pambayad ng renta. Mas lalo pa siyang nainis sa kalmado at walang pakialam na ugali ng dating may utang. Ipinakita ng binata ang kanyang telepono, at sa notifikasyon ay makikita ang balanse na halos 11 milyong yuan. Sa sobrang pagkabigla, napagtanto ng may-ari ng bahay na ang buong gusali ay hindi pa nga kasing halaga ng sukli lamang sa kanyang account. May bahagyang mapagmataas na tingin, tinanong niya kung sapat na ba ang nakita ng babae. Napatameme ang babae, ngumiti ang binata at sinabi na may ideya siya. Dahil mahilig naman daw itong maningil ng renta, inanunsyo ng bagong mayamang binata na bibilhin niya ang buong gusali, upang ang babae na mismo ang mangolekta ng renta para sa kanya. Nagsimulang pagtawanan siya ng mga kapitbahay na kanina pa nagtsitsismisan, tinatawag siyang probinsyanong walang kwenta at isang inutil. Nanginginig sa kaba, sinabi ng may-ari ng bahay na ang presyo ng gusali sa merkado ay 4.5 milyong yuan. Ngunit nag-alok siya ng 10 milyong yuan, sabay abot ng kanyang card, at sinabi sa babae na gamitin ang natitirang pera upang ipaayos at iparenovate ang buong gusali. Kinuha ng babae ang card na may ngiti at tiniyak sa kanya na aasikasuhin niya ng maayos ang lahat. Pagkatapos ay humarap ang binata sa mga kapitbahay at binigyan silang lahat ng 3 araw upang mag-empake ng kanilang mga gamit. Sa galit, sumigaw ang ilan na hindi pa tapos ang kanilang kontrata at bayad na ang kanilang renta. Sumigaw ang babae, na ngayon ay tila naging empleyado na niya, na ang gusali ay pagmamay-ari na ni Lin, at ang salita nito ang masusunod.
Pinagtibay ng pangunahing tauhan na sa loob ng 3 araw, ayaw na niyang may makitang ibang tao roon. Sumang-ayon naman ang babae sa kanya. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa gabi, sa harap ng isang marangya at kahanga-hangang 5 bituing hotel sa lungsod. Ang binatang ngayon ay mayaman na ay naglalakad ng may kumpiyansa sa pulang carpet papunta sa pasukan. Sa reception, binati siya ng isang empleyado at tinanong kung may reserbasyon ba siya. Nalito ang binata sa tanong at sinabi na wala siyang ginawang anumang reserbasyon upang manatili roon. Sa sandaling iyon, may isang boses na tumawag sa kanya ng talunan at kinwestiyon ang kapal ng mukha niya na pumasok sa isang 5-star hotel. Pagkatapos ay napagtanto niya na naroon din sa lugar na iyon ang kanyang dating kasintahan at si Master Son. Sinabi ng babae sa kanya na harapin na niya ang realidad at tigilan na ang pagkapit sa kanya dahil tapos na ang lahat. May paghamak na tinawag niya itong delusional dahil iniisip nitong may pakialam pa rin siya rito. Inakusahan siya ng dating kasintahan na sinusundan lamang siya nito upang magmakaawa at lumuhad sa harap niya. Hinimok pa ng nobyo ng babae na gawin nga niya iyon. Sa galit, mahigpit na kinuyam ng pangunahing tauhan ang kanyang kamao at sinabi sa dating kasintahan na lumampas na ito sa hangganan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga loan shark at pinalibutan siya, tinatanong kung nakuha na ba niya ang pera. Nagbabala ang dating kasintahan na si Master Son ay isang mahalagang bisita at mas mabuti raw na huwag siyang magdulot ng gulo. Ngunit pinutol siya ng binata at sinabing naroon siya upang mag-check-in, hindi upang makinig sa kanyang walang tigil na daldal. Sa sobrang galit, itinaas ng babae ang kanyang kamay upang sampilan siya dahil sa kanyang kawalan ng galang. Ngunit mabilis niyang hinawakan ang palso nito at sinabi na wala siyang oras upang makipag-aksaya ng panahon sa kanilang dalawa. Nagalit ang loan shark na may bandana at nagbanta sa binata dahil sa paraan ng pakikipag-usap nito sa kanila. Ngunit bago pa siya makakilos, may isang matatag na boses ang sumigaw na tumigil sila agad. Nagulat ang mga naniningil nang makita kung sino ang dumating at nakilala nila ang isang taong tinatawag na Mr. Lee. Ang lalaking dumating ay si Lee Tianyang, ang pinakamalaking partner ng Jinfa Group at isang napakahalagang personalidad. Humingi ng paumanhin si Master Son sa bagong dating dahil sa nakakahiya na eksena at inimbitahan nitong pumasok sa loob. Pagkatapos ay sinabi niya na ang pangunahing tauhan ay isang pabigat na walang kwenta at itatapon niya ito palabas ng hotel ngayon din. Dahil dito, hinablot ng isa sa mga tauhan ang binata upang paalisin siya sa hotel. Ngunit lumaban siya, bigla namang may tungkod na malakas na tumama sa sahig, dahilan upang agad tumigil ang kaguluhan. Nagngit-ngit sa galit si Mr. Lee at nagbanta na ipapabangkarote niya ang Jinfa Group kung may manggahas na saktan ang binata. Nagulat ang lahat ng naroon sa nangyari at nagsimulang magtaka kung ano ang relasyon ng dalawa. Lubos na naguluhan si Master Son habang ang mahalagang bisita ay dumaan lamang sa kanyang harapan. Pagkatapos ay lumapit ito sa pangunahing tauhan at sinabing sa wakas ay natagpuan na rin niya ito. Ngunit hindi siya nakilala ng binata. Nagpakilala ang bagong dating bilang Lee Tianyang, at ibinunyag na ang binata ay tagapagligtas ng kanilang pamilya. Ipinaliwanag ng mayamang lalaki na ang kanyang ama ay bumagsak sa kalye at ang binata ang nagligtas dito at nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital. Sa puntong iyon ay sumingit si Master Son at sinabing maaaring may pagkakamali. Ipinakita niya ang isang larawan sa dokumento ng utang bilang patunay na imposible raw na makabayad ang taong may utang. May bahid ng paghamak, inilabas ng tagapagmana ng pamilya Lee ang kanyang telepono at sinabing may ipapakita rin siya. Sa screen ay lumabas ang footage ng security camera ng ospital, na malinaw na nagpapakita kung paano tinulungan ng binata ang matandang lalaki. Nagulat ang magkasintahan, at napaisip ang babae kung paano iyon nangyari gayong alam niyang wala itong pera. Bilang pasasalamat, inalok ng lalaki ang isang diamond card at sinabing sasagutin ng pamilya Lee ang lahat. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga gwardya ng seguridad ay lumuhod bilang tanda ng pasasalamat dahil iniligtas niya ang matandang amo. Mas lalo pang nagulat ang leader ng grupo at ang dating kasintahan nang makita ang VIP diamond card. May isang tao sa karamihan ang nagsabi na 3 tao lamang sa buong mundo ang nagmamay-ari ng ganoong card. Ngunit tinanggihan ng pangunahing tauhan ang regalo, at sinabing ang pagtulong sa kapwa ay isang normal na bagay lamang gawin.
Idinagdag pa niya na kaya niyang ayusin ang sarili niyang mga utang. Ngumiti siya ng may kumpiyansa, na nagpapakitang determinado siyang harapin ang lahat sa sarili niyang paraan. Ngunit nagpumilit ang anak ng matanda at inalok muli ang card bilang regalo sa pagitan ng magkaibigan. Muling lumuhad ang mga gwardya at sabay-sabay na nakiusap kay Mr. Lin na tanggapin ito. Dahil sa pagkaasiwa at upang maiwasan ang mas maraming eksena, tinanggap ng binata ang card. Natuwa naman ang lalaki. Samantala, mamulong ang dating kasintahan sa kanyang nobyo na tila sinuwerte lamang ang dating talunan. Hindi sila pinansin ni Li Tianyang at iniutos kay Sun Wenwo na ilipat ang kanyang presidential suite kay Mr. Lin. Lubos na nagulat si Master Sun sa utos at hindi makapaniwalang siya mismo ang magsisilbi sa dating may utang. Nagprotesta siya at sinabing ang binata ay isang pabigat lamang. Dagdag pa ng babae, hindi raw karapat-dapat ang isang talunan sa ganoong silid. Nainas ang mayamang lalaki at inakusahan silang minamaliit ang pamilya Li, at nagbanta pang kanselahin ang isang mahalagang proyekto. Biglang namutla ang batang amo. Naalala niya na 70% ng kita ng kanilang pamilya ay nakasalalay sa proyektong iyon. Dahil sa desperasyon, agad niyang binago ang kanyang ugali at magalang na inimbitahan ang pangunahing tauhan na mauna na. Hindi niya kayang mawala ang proyektong iyon. Tatalikod na sana ang tagapagmana ng pamilya Li kasama ang kanyang bagong kaibigan, ngunit mabilis na tumakbo si Sun Wenwo papunta sa kanila. Yumuko siya at humingi ng paumanhin, inamin na hindi niya agad nakilala ang isang mahalagang tao. Nalito ang babae at tinanong kung bakit humihingi ng tawad ang kanyang nobyo sa isang taong tinatawag niyang talunan. Nagdilim ang mukha ng binata sa sobrang galit nang makita niyang hindi pa rin nauunawaan ng kanyang kasintahan ang bigat ng sitwasyon. Sa bagzo ng galit, sinampal niya ang babae at sinigawan ito dahil sa pag-insulto sa tagapagligtas ni Mr. Lee. Napaupo sa sahig ang babae, tuluyang nagulat at hindi makapaniwalang nasampal siya, dahil lamang sa kanyang dating nobyo. Pagkatapos ay inutusan siya ni Master Sun na lumuhad agad at humingi ng tawad kay Mr. Lin. Humarap siya sa dalawa at nakiusap na patawarin sila, sinasabing walang utak ang babae at huwag na sana itong seryosohin. Ngunit pinutol siya ng pangunahing tauhan at sinabing sapat na iyon sa ngayon. Binalaan niya sila na hindi matatapos ang kanilang mga pagtutuos sa loob lamang ng isang araw. Sumang-ayon naman ang isa pang binata at nagpaalam, magalang na inimbitahan silang dalawa na mag-almusal kasama niya kinabukasan. Pagkatapos nito, pumasok sa elevator ang dating may utang at ang kanyang bagong kaibigan. Dahan-daang nagsara ang pinto sa harap ng magkasintahan na naiwan sa hallway, nag-iisa at tuluyang napahiya. Si Sun Wenwo ay nagbitiw ng sumpa. May galit sa kanyang mga mata, natatandaan niya ang kahihiyan na kanyang naranasan. Kinabukasan, nakatanggap ang pangunahing tauhan ng transfer na 130 milyong yuan at agad siyang pumunta upang bumili ng bagong sasakyan. Sa loob ng presidential suite, tinanong siya ng mayamang lalaki kung nasisiyahan na siya sa lahat ng nangyari, at tumanggaw siya ng may ngiti. Nagbigay ang mayamang lalaki ng misteryosong utos at sinabi na dapat ay asinso ang serbisyo sa pangunahing tauhan. Lubos na naguluhan ang binata sa sitwasyon, at dinala siya ng dalawang lalaki nang hindi niya maintindihan ang nangyayari. Pagkatapos, umupo siya sa isang komportableng sofa habang dalawang babae ang nagmamasahe sa kanya upang maibsan ang pagod ng buong araw. Ipinaliwanag ng kaibigan niya na ito ay personal na pasasalamat, at ipapakilala rin niya ang kanyang ama upang formal na pasalamatan ang mga magulang ng binata. Napag-isipan ng pangunahing tauhan ang sitwasyon at naisip na ito marahil ang paraan ng pamumuhay sa mataas na lipunan. Naalala niya ang kanyang mga magulang at nangako na ngayon ay bibigyan niya sila ng magandang buhay, dahil nagbago na ang kanyang kapalaran. Lumipat ang eksena sa kinabukasan, sa harap ng maganda at maaraw na lungsod at mga matatayog na gusali. Lumapit ang isang empleyado upang tulungan siyang pumili ng bagong suit upang magsimula ng maayos ang araw. Pagkatapos na maisuot ang bagong elegante niyang damit, pinayagan niya ang babae na umalis at naghanda na para sa mga planong nasa isip niya. Ngumiti siya at nagpasya na una siyang bibili ng sasakyan, at pagkatapos ay kukunin ng kanyang mga magulang gamit ang bagong sasakyan. Nakaayos at may kumpiyansang tindig, lumabas ang dating may utang mula sa marangyang hotel upang isakatuparan ang kanyang plano.
Habang nagtatago, may isang lalaki na naka-sunglasses ang nagmamasid sa kanya at nagulat sa kanyang telepono na ang target ay kakaalis lang sa lokasyon. Sumakay ang lalaki sa kanyang kotse at sinabi sa driver na sundan ang pangunahing tauhan upang hindi siya mawala sa kanilang paningin. Samantala, dumating ang ating bida sa isang luxury car dealership upang gawin ang kanyang unang malaking pagbili. Lumapit ang isang sales representative na may ngiti at binati siya. Tinanong kung gusto niyang tingnan ang mga kotse. Sumagot ang binata na iyon mismo ang gusto niya. Ngunit dumating ang isa pang mayabang empleyado at pinutol ang kanilang usapan. Tinawag siya ng lalaking may asul na buhok na kawawa at wala ng pera, ngunit matatag na sinabi ng pangunahing tauhan na naroon siya upang bumili ng kotse. Napatingin ang sales representative sa kanya ng may paghamak at sinabi na kitang-kita sa kanyang murang damit na isa siyang talunan na nagkukunwaring mamimili. Dahil nawalan na ng pasensya, inalis ng binata ang kanyang kamay sa balikat ng sales representative. Nagngit-ngit sa galit ang sales representative sa ugali ng binata. Biglang lumitaw ang kanyang dating kasintahan kasama si Master Son, na tinawag siyang walang kwentang talunan at pinatitigan siya ng galit. Inalis ng babae ang kanyang sunglasses at may paghamak na tinanong kung iniisip ba niya na maaari niyang tumingin sa isang Maybach. Binalaan siya ni Master Son na huwag umasa na nagbago ang kanyang buhay dahil lamang sa swerte niyang makilala si Mr. Lee. Ipinagyabang pa niya na ang babaeng minahal ng pangunahing tauhan sa loob ng 10 taon ay ngayon na ang kanyang kasintahan. Nagsimulang tumawa at magbiro ang mga tauhan ng Golden Hair Group tungkol sa kawalang kwenta ng binata. Iniisip ng dating kasintahan na may paghamak na hindi niya kailanman nagustuhan ng binata dahil alam niyang wala itong halaga. Kalmado, sumang-ayon ang binata at sinabi na kung sila ay magkasama, hindi siya nakasakay sa isang Maybach. Tinutok niya ang daliri ng may kumpiyansa at ipinakita ang sasakyan na bibilhin niya, isang limited edition Bugatti na nagkakahalaga ng 130 milyong yuan. Nagtawanan ng mayabang na sales representative at binigyan ang binata ng 5 segundo upang agad na umalis. Ngunit hindi pinansin ng binata ang lalaking iyon. Ibinigay niya ang kanyang card sa unang salesman at sinabi na asikasuhin ang benta. Kinakabahan ng empleyado habang hinahawakan ang card at isinaswipe sa machine upang maisara ang transaksyon. Sa pagkabigla ng lahat, lumabas sa screen na matagumpay ang transfer ng 130 milyong yuan. Namula ang lalaki na may asul na buhok, nagtataka kung paano nagkaroon ng ganitong halaga ang dating talunan. Sa sandaling iyon, narinig ang click ng takong ng manager habang papalapit sa showroom ng galit. Sinampal niya ang mayabang na sales representative at tinawag itong tanga dahil sa pang-iinsulto sa may-ari ng Bugatti. Nagulat ang ibang empleyado sa ginawa ng kanilang boss, habang tahimik na pinanood ng binata ang eksena. Lumiko ang manager sa customer at pinasigla ang mabuting salesman, binigyan siya ng buong komisyon mula sa benta. Lubos na nagpasalamat ang bagong promoted na empleyado, yumuko sa manager at sa bagong kliyente. Sinabi ng pangunahing tauhan na karapat-dapat siya, hindi tulad ng iba na puro pang mamaliit lang ang alam. Lubos na nagulat ang mayabang na salesman nang sigawan siya ng manager na siya ay opisyal ng tinanggal sa trabaho. Desperado, humingi ang lalaki ng isa pang pagkakataon at sinabing nagkamali siya sa paghuhusga sa customer base sa itsura lamang. Lumuhad siya sa harap ng mayamang binata at humingi ng awa para sa kanyang trabaho, ngunit hinayla siya palabas ng mga gwardya habang sumisigaw tungkol sa kanyang utang at mortgage. Matapos maayos ang lahat, ngumiti ang manager at inalok ng 30 araw na eksklusibong serbisyo, kasama ang isang modelo at isang luxury driver. Ipinakilala niya ang magandang kunmo, isang world champion, na magiging bagong kasama ng pangunahing tauhan sa kanyang paglalakbay. Sinubukan ni Master Son na lumapit ngunit pinigilan siya ng security guard, na nagbabala na tanging may-ari ng Bugatti lamang ang pwedeng makausap si Kunmo. Galit at frustrated, inisip ng mayamang batang lalaki na ang pangunahing tauhan ay nakamit lahat ng ito dahil lamang sa impluwensya ng pamilya Lee. Kinabukasan, dumating ang bagong milyonaryo sa kanyang lumang baryo, nagmamaneho ng supercar kasama ang eleganteng driver. Winiwalas niya ang kamay sa 2 matandang babae na nagpapahinga sa lilam, at nagulat ang mga ito sa pagbabalik ng pangunahing tauhan sa kanilang bayan.
Tinanong nila kung bakit hindi dumating ang kanyang dating kasintahan at sino ang magandang batang babae na kasama niya ngayon. Ngunit may elegante at maayos na ngiti, ipinakilala ng modelo ang kanyang sarili sa mga tiyahin, at ipinahayag na siya ay pribadong driver lamang ng mayamang binata. Kalmadong nagpapaalam ang binata at ipinaalam na pupunta siya sa kanyang mga magulang, habang nanatiling walang masabi ang mga kapitbahay. Pagkawala niya sa tanawin, nagsimulang magtsismis ang mga tao at nagbiro, sinasabing baka nagkukunwaring mayaman lamang siya upang magpakitang gilas. Pagdating niya sa harap ng kanyang bahay, naalala ng pangunahing tauhan kung gaano simple ngunit tapat ang buhay noon sa lumang tahanan. Biglang sumabog ang katahimikan dahil sa malakas na sigaw mula sa loob ng bahay, at may isang tao na nagbanta na sakta ng isang walang kalaban-labang matanda. Naramdaman ng bayani ang pag-alab ng kanyang dugo nang marinig ang tinig ng mananakot na ginagapang ang kanyang pamilya sa loob ng kanilang sariling tahanan. Pagpasok niya, nakita niya ang isang bruto na hinahawakan ng kanyang ama sa kwelyo, habang ang kanyang ina ay umiiyak ng desperado sa sahig ng sala. Sinubukan ng lalaki na ipagtanggol ang sarili, sinasabing nadikit lang niya sa isang panla ng puno at sobra ang singil nila. Ngunit sumigaw ang salarin na ang panla ay isang napakamahal na imported na pine tree, at humihingi ng 100,000 yuan bilang kabayaran sa pinsala. Agad namang iminungkahi ng kanyang kasamahan na kunin ang lahat ng mahalagang bagay sa bahay, habang ngumingiti ang kalbo at masamang tao na may kasamaan sa mata. Sa sandaling iyon, inutusan ng pangunahing tauhan ang mga ito na huminto. Nagalit ang mananakot at tinanong kung sino ang may lakas ng loob na makialam sa kanya, na may pangungot siya sa boses. Nakilala ng lalaki ang binata at sinimulan siyang tutukan, sinasabing ang dakilang tao unang may utang ay nagpa siya pang bumalik. Natawa, nang malakas ang isa pang salarin at nagkomento na baka hindi na siya makapagmakaawa ng pagkain sa malaking lungsod, habang galit na sumisigaw ang batang amo. Sinabi ng pangunahing tauhan sa kriminal na huwag silang lamabis, at tinanong kung bakit nila pinapahirapan ang kanyang mga magulang. Nagsinungaling ang malaking lalaki, sinasabing nasira ng matanda ang mahigit sa 100 panla ng puno at hinihingi ang 100,000 yuan bilang kabayaran. Sinubukan ng ama ng bayani na ipaliwanag na pinatutunayan ng mga kamera ang kanyang kawalan ng sala, ngunit iginiit ng manloloko na sira ang mga kagamitan. Pagkatapos, tinukso ng kalbong lalaki ang sitwasyong pinansyal ng pamilya, sinasabing ang mga mahihirap na tulad nila ay hindi kailanman magkakaroon ng ganoong halaga ng pera. Sa may lihim na layunin, ipinakita ng salarin ang isang kontrata ng paglilipat ng bahay at sinabi sa lalaki na pirmahan ito upang ayusin ang di umano'y utang. Desperado, umiiyak ang mga magulang habang naisip nila na ang maling tao ay gustong iwan sila ng walang tahanan. Dahil sa nakakabaliw na blackmail na ito, sa sandaling iyon, tumitig ang binata sa kaaway na may galit at sinabi na matagal nang inaapi ng kalaban ang mga taga-baryo. Tumawa lamang ang mananakot sa banta at nagtataka kung iniisip ba ng dating may utang na siya'y naging mahalaga na sa labas. Biglang narinig ang malalakas na yabag sa lugar, nagpapahiwatig na nagdala ng backup hanggang para sa gulo. Napapalibutan ng ilang tauhan na may hawak na bats, sinabi sa bayani na wala ng usapan pa, at na ngayong araw ay sasalubungin niya ang kaparusahan. Sa madilim na ekspresyon, binalaan ng pangunahing tauhan na dumating na ang araw ng paghihiganti para sa lahat ng naruroon. Hindi nag-aatubili, umatake siya at tumama ng malakas na suntok sa mukha ng lider, inilalabas ang lahat ng naipong galit. Nabunot ng kalbong lalaki ang isang ngipin at nagwala sa galit, iniutos sa kanyang mga tauhan na tapusin ang binata ng walang awa. Bigla, pumasok ang magandang driver sa laban at naghanda upang labanan ang mga bruto na mabilis na umatake. Nakatama siya ng isang tumpak na sipa sa baba ng isa sa mga umaatake, na nagdulot sa kanya ng ganap na pagkahilo. Sa sandaling iyon, ipinakita niya ang kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban at nagsimulang talunin ang lahat ng mga tauhan gamit ang acrobatic na galaw. Narinig ng mga kapitbahay ang labanan at nagkomento na ang pamilya Lin ay nasa malaking panganib. Sa pagkakataong iyon, biglang binasag ang pinto ng bahay na may malakas na tunog, na nagulat ang lahat sa paligid. Sa pagkagulat ng lahat, isang-isa na itinataboy palabas ng bahay ang mga bruta, na nag-iwan sa mga kapitbahay na nagulat. Sa mukha pa ring may pasa, nagbanta ang lider ng gang sa binata, sinasabing hindi pa tapos ang kanilang paghihiganti.
Ngunit, sa puntong iyon, tumakas ang mga mananakot ng takot at may kahihiyan, habang pinapanood sila ng pangunahing tauhan ng may pangungutya. Agad nagbago ang opinyon ng mga residente at nagsimulang purihin ang binata, sinasabing siya ay palaging puno ng pangako. Sa loob ng bahay, niyakap ng binata ang kanyang mga magulang at humingi ng paumanhin sa lahat ng paghihirap na kanilang pinagdaanan. Sabi ng kanyang ama, okay lang, ngunit ngayon ay hindi na sila pwedeng manirahan sa baryong iyon dahil sa gulo. Ngumiti ang binata, pinakalma sila, at ibinunyag na bumalik siya upang dalhin sila sa lungsod kasama niya. Biglang nakaramdam siya ng matinding pagkahilo, at isang kakaibang aura ang unti-unting pumapalibot sa kanyang katawan. Nag-alala ang kanyang mga magulang at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Nahimete ang binata sa mga bisig ng driver, at nagdesperado ang kanyang mga magulang, inisip na siya ay nasaktan sa laban. Sa labas, ang mga tsismis na kapitbahay ay nagkomento na baka nagpapakatapang lang siya, at na ang pamilya ay magkakaroon ng mahihirap na araw sa hinaharap. Ngunit nang makabawi, sinabi ng binata na ayos lang siya, at ito ay bunga lamang ng pagod dahil sa hindi magandang tulog kamakailan. Pinagtibay ng binata na sila ay lilipat na sa lungsod, maninirahan sa malaking bahay, at hindi na muling pagmamalupitan. Ipinapalam niya sa kanila na nasa entrada ng baryo ang sasakyan, at maaari silang umalis kahit kailan nila gustuhin. Habang naglalakad, muling nagsimulang magtsismis ang mga kapitbahay, nagtatanong kung bakit dadalhin niya ang kanyang mga magulang sa lungsod. Ngunit nanatiling nanghihinayang at walang masabi ang lahat nang makita nila ang luxury car, at nagtataka kung paano niya kayang bilhin ang napakamahal na sasakyan. Ilang oras ang lumipas, nakarating sila sa isang marangyang gusali, at sinabi ng binata na kailangan na nilang mga bagong angkop na damit. Nag-aalangan ang kanyang mga magulang sa karangyan ng lugar, at sinabing ayaw nilang pumasok sa isang puwang na magdudulot ng abala. Ngumiti siya at sinabi sa kanyang mga magulang na huwag mag-alala, sapagkat walang kakulangan sa ganitong klase ng pera ang kanilang anak. Ngunit natakot ang kanyang ina nang makita ang presyo ng isang item, 999,000 yuan. Desperado, sinubukan niyang hilahin ang anak palabas, sinasabing ito ay pagnanakaw at hindi nila kayang bayaran. Sa proseso, aksidenteng nabangga ng babae ang isa pang babae, na tumawag sa kanya na bulag na tanga dahil hindi nagmasid sa paglakad. Agad humingi ng paumanhin ang ina ng binata at sinabing sa kanya ang buong kasalanan. Sa kanyang pagkagulat, nakilala siya ng babae at nagreklamo tungkol sa masamang kapalaran ng makasalubong ang mahihirap at walang kwentang kamag-anak. Nalito si Ginang Lin sa treto at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng insulto ng babae. Sinabi ng dating diyan ng babae na dapat malaman ng pamilya ang kanilang lugar, at lumayo upang huwag madumihan ang kanyang designer na damit sa amoy ng kahirapan. Pumasok ang ama ng binata at nag-alok na humingi ng paumanhin sa ngalan ng anak para sa anumang hindi pagkakaunawaan. Ngunit tumawa lamang ang mayamang babae nang may pangungutya, at sinabi na ang ideya ng kasal sa pagitan ng dalawang pamilya ay katawa-tawa. Sa sandaling iyon, dumating ang dating kasintahan at ipinagyabang ng ina ang kanyang bagong manugang, na siya ay sikat na batang amo. Nagulat ang mga magulang ng pangunahing tauhan at tinanong ang anak kung totoo ba ang sinasabi ng dalawa. Kalmado niyang kinumpirma sa kanyang mga magulang na tunay ngang naghiwalay sila ng babae. Pinayuhan siya ng dating kasintahan na humanap ng kapantay niyang babae, at dagdag pa ng ina nito na walang babaeng gustong maging kasama ang mahirap na lalaki. Mas pinukaw pa nila ang damdamin ng kanyang mga magulang, sinasabing maaari nilang bilhin lahat sa loob, habang ang kanyang pamilya ay manunood lamang mula sa malayo. Hindi inaasahan, sumang-ayon ang driver at sinabi na ang ginto hanap na basura tulad ng ex ay hindi karapat-dapat sa kanyang amo. Pinagtanggol din niya ang binata, sinasabing makakasama niya ito kahit wala siyang pera, hindi tulad ng mga nagpapakita ng yaman ng iba. Sinabi ng babae na hindi na niya kayang makinig sa iba pang kalokohan, at tinanong kung nais pa bang makinig si Mr. Lin. Sa puntong iyon, inilabas ng binata ang kanyang card at sinabi sa saleswoman na ipakat ang lahat ng bagay sa tindahan para sa kanyang mga magulang at kasama. Nagulat ang empleyada at natigilan, sinabing ang bill ay aabot sa hindi bababa sa 8 milyong yuan, at tinanong kung seryoso siya. Nagduda ang dating kasintahan, sinabing swerte na siya kung may 800 yuan lang sa kanyang account, at iniisip na,
Nagpapanggap lang siyang mayaman. Ngunit sa kanyang pagkagulat, kinumpirma ng makina ang bayad na 8 milyong yuan nang walang anumang problema. Inakusahan ng dating biyenang babae ang binata na gumamit ng credit advance, ngunit pinagtanggol siya ng saleswoman, sinabing ito ay black card. Sinabi ng babae na tiyak na ginagamit niya ang card ni Mr. Lee, ngunit nagpa siya ang pangunahing tauhan na buksan ang kanyang mga mata ng lubusan. Ngumiti siya at inanunsyo sa lahat na bibilhin niya ang buong tindahan. Nagulat ang empleyada at sinabing ang halaga ng tindahan ay 100 milyong yuan. Sumigaw ang babae na imposible na mayroon siyang ganong kalaking pera. Ngumiti ang binata at sinabi na pasensya kung madidismaya siya, at pinaga niya ang card upang bayaran ang 100 milyon na parang walang kahirap-hirap. Tinawag siya ng saleswoman na Boss Lin, at inanunsyo niyang sarado na ang tindahan at ipinagbabawal ang pagpasok ng dalawa. Sa puntong iyon, sumigaw ang dating kasintahan na nagpapanggap lang siya, at ang pera ay siguradong hiniram kay Mr. Lee. Isang security guard ang pinalabas ang dalawa sa tindahan at binalaan silang huwag na magpakitang gilas, o magiging masama ang sitwasyon. Galit na sinumpa ng babae na maghihintay siya sa araw na mag-asawa si Mr. Lee sa pagtustos sa loser. Sa sasakyan, sinabi ng ama ng binata na parang panaginip ang lahat ng ito, at hindi niya inakalang mararanasan nila ang ganitong buhay. Tiniyak ng binata na magpapatuloy ang kanilang magandang buhay, at tinanong ng driver kung saan ang susunod na destinasyon. Nagdesisyon ang binata na pumunta sa pinakamalaking auction sa lungsod, dahil gusto ng kanyang ama ang koleksyon ng mga anti-gang bagay, at ngayon kaya na niyang bilhin ang mga ito. Lumipat ang eksena sa gabi, sa harap ng marangyang gusali kung saan ginaganap ang Chongqing Charity Auction. Sa loob ng bulwagan, nagpapasalamat ang isang lalaki sa Tiania Group para sa kanilang suporta, at hinihikayat ang mga bisita na pumasok gamit ang kanilang mga imbitasyon. Sa entrada, hinarang ng empleyada ang pamilya at humingi ng pakita ng imbitasyon upang makapasok sa event. Tinawag ng lalaki ang pamilya na mga probinsyano at tinanong kung saan nila binili ang kanilang palsong damit, at sinabi na umalis sila. Nagalit ang pangunahing tauhan sa insulto at tumitig sa mayabang na empleyada, tinanong kung ano ang sinabi niya. Nanganganib na itaboy sila ng lalaki, ngunit bago pa siya makagawa ng anumang kilos, isang matatag na boses ang sumigaw na huminto. Lumitaw ang anak ng nailigtas na matanda at tinanong kung bakit nagsasawa ang security guard na hawakan ang kanyang VIP guest. Sa puntong ito, nakilala ng mga tao si Li Tingyang, at namangha ang empleyada na makita ang isang napakahalagang tao. Nagmamadali, sinubukan ng security guard na ipaliwanag ang sarili, ngunit ang takot ay pumipigil sa kanya na makabuo ng maayos na pangungusap. Iniutos ng mayamang lalaki ang kanyang mga tauhan na dalhin ang guard pabalik, upang huwag sirain ang magandang mood ni Mr. Lin. Sumunod, yumuko si Li Tingyang at humingi ng paumanhin sa pangunahing tauhan at sa kanyang pamilya para sa nakakahiya at di kaaya-ayang eksena. Namangha ang mga tao sa paligid, nagtataka kung sino ang batang ito na nakatanggap ng personal na paghingi ng tawad. Lubos na naguluhan ang ama ng pangunahing tauhan at tinanong ang kanyang anak kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ng binatang lalaki na iligtas ng pangunahing tauhan ang buhay ng kanyang ama, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay tagapangalaga at benepaktor ng kanilang pamilya. Matapos maresolba ang lahat, inanyayahan niya ang lahat na pumasok sa bulwagan, dahil malapit nang magsimula ang auction. Sinabi rin niya na siya ang organizer, umaasang mag-e-enjoy ang lahat, at binanggit ang huling item para kay Mr. Lin. Nagsimula ang auction sa mataas na bidding, at isang florera ay mabilis na naibenta sa higit 5 milyong yuan. Pagkatapos, inanunsyo ng auctioneer ang pinakamahalagang item ng gabi, isang espesyal na bagay na tinatawag na treasure bringing row. Ang piraso ay gawa sa 10,000 taong gulang na warm jade, may night pearls at red gold na nakaukit dito. May base itong purple sandalwood na may 7 hiyas at gintong sinulid. Bukod sa pagiging maganda, akit ng yaman at nagpoprotekta sa tahanan mula sa kapahamakan sa pananalapi ang bagay, ayon sa paglalarawan. Inanunsyo ng auctioneer ang starting bid na 10 milyong yuan, at nagsimula ang bidding ng seryoso. Bigla, isang misteryosong boses ang umalangaw-ngaw sa isip ng pangunahing tauhan, na iniutos sa kanya na makuha ang kayamanang iyon.
Nagulat ang binata at tumingin sa kanyang gilid, ngunit walang narinig ang kanyang kasama at tinanong kung ano ang nangyari. Ang boses ay muling bumulong sa kanyang tainga, at nagpumilit na siya ay manalo sa auction at makuha ang treasure-bringing row para sa kanya. Samantala, naging matindi ang bidding at ang mga alok ay umakyat sa 18, 25, at 28 milyong yuan. Biglang, isang mayamang lalaki ang nag-alok ng 50 milyon, at sinabi niyang gagawin niya ang lahat para sa kanyang asawa. Dahil dito, pinarangalan siya ng mga tao, at inianunsyo ng auctioneer ang alok mula sa Jinfa Group para sa lahat. Ngumiti ang babae sa kanyang tabi ng may kasiyahan, at ang lalaki sa entablado ay nagsimulang magsagawa ng countdown para tapusin ang transaksyon. Ngunit bago niya maibaba ang gavel, pinutol ng pangunahing tauhan ang auction gamit ang matatag at kalmadong tinig. Agad siyang nag-alok ng 100 milyon at sinabi na, coincidentally, nagustuhan din ng kanyang girlfriend ang item. Lubos na namangha ang lahat sa bulwagan sa hindi kapani-paniwalang alok, at nagtaka kung sino ang batang lalaki na ito. Nagbabala ang auctioneer na ayon sa mga patakaran, ang mga bid na lampas sa 100 milyon ay nangangailangan ng on-the-spot na pag-verify ng assets. Hindi natakot, sumang-ayon ang binata sa patakaran at pinahintulutan ang pag-verify ng kanyang mga assets. Para makita ng lahat, ipinakita sa malaking screen ang balanse na mahigit 900 bilyon, at napagtanto ng lahat na siya ay isang nakatagong tycoon. Sunod, tinanong ng auctioneer ang iba pang kalahok na ipakita rin ang kanilang assets upang magpatuloy sa bidding. Sa kahihiyan ng mayamang lalaki, ipinakita sa screen na 70 milyon lamang ang kanyang bank account. Ipinaalam ng lalaki sa entablado na ang limitasyon ni Young Master Son ay hindi sapat, kaya siya ay tinanggal sa auction. Galit, tumayo siya at nagprotesta, sinasabi na ito ay bahagi lamang ng kanyang assets, ngunit siya ay pinagsabihan. Tahimik na lamang siya, at napapawis dahil sa kahihiyan at galit na kanyang nararamdaman. Sinubukan ng kanyang kasama na pakalmayan siya, sinasabi na ang loser ay nakaabot lang doon dahil kay Mr. Lee, at hindi ito tatagal. Bumagsak ang gavel, at inianunsyo ng auctioneer na ang treasure-bringing row ay pag-aari na ni Mr. Ling Yong. Binati siya ni Li Tingyang, at inanyayahan sa isang VIP room upang magpahinga sandali, at tumanggap ang pangunahing tauhan. Pagdating doon, ipinakilala ng CEO ng isa pang grupo ang kanyang sarili at iniabot ang kanyang card sa bagong tycoon sa lungsod. Nang hawakan ng pangunahing tauhan ang row, nakaramdam siya ng kakaibang presensya, at isang misteryosong anino ang lumitaw sa harap niya. Biglang nagsimulang kumislap ng matindi ang artifact, nagliliwanag ng makapangyarihang liwanag sa kanyang mga kamay. Biglang nakaramdam ang binata ng matinding sakit ng ulo at napabulong sa kirot, na ikinagulat ng lahat, at may isang tumuhol na tawagin agad ang ambulansya. Sa sandaling iyon, napagtanto ng pangunahing tauhan na siya ay lumulutang sa isang madilim na espasyo, nagtatanong kung nasaan siya at kung baka siya ay napahimatay. Malabo ang kanyang paningin kaya inilagay niya ang kamay sa kanyang mukha upang magtakip sa maliwanag na gintong liwanag na nagsimulang punuin ang paligid niya. Ang enerhiya ay nag-transform sa isang napakalaking kumikinang na gintong tunnel, na nag-iwan sa pangunahing tauhan na lubos na nabigla sa tanawin. Dinaglaon, isang higanting nilalang na nakasuot ng pula ang nagpakita, nagdeklara na siya ang 99th God of Wealth ng Three Realms. Lubos na nanginginig sa takot ang pangunahing tauhan, paulit-ulit niyang binabanggit ang titulo ng Diyos, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Isang liwanag ang pumuno sa dibdib ng binata habang ang nilalang ay nagbabala na malapit na ang isang malaking pinansyal na pagsubok. Habang unti-unting naglalaho ang nilalang sa liwanag, nagpumilit ang binata, hinihiling na maghintay at ipaliwanag ng maayos ang nangyayari. Bigla, bumukas ang mga mata ng binata, na nagpapakita ng maliwanag at gintong pupil na puno ng mahiwagang kapangyarihan. Napa-realize siya na nakahiga siya sa kama ng ospital, at nagtatanong kung ang buong karanasan ay isang baliw na panaginip lamang. Ngunit naputol ang kanyang pagmumuni-muni ng dahan-dawang bumukas ang sliding door ng kanyang silid. Di nagtagal, pumasok ang heir ng mayamang pamilya sa silid, may ngiti sa mukha, nagdiriwang nagising na ang kanyang benefactor. Tinanong siya ng lalaking nakasut kung siya ba ay nakararamdam ng sakit, at inalok na tawagan ang mga doktor, ngunit tiniyak ng pasyente na pagod lang siya at kulang sa tulog. Sa sandaling iyon,
ang ekspresyon ng mayamang lalaki ay naging mas seryoso, sinusubukang alamin kung nakakaranas ang kanyang kaibigan ng anumang problema, determinado sa kanyang intensyon. Itinaas ng pangunahing tauhan ang isang daliri at inamin na plano niyang magtayo ng kumpanya upang harapin ng direkta ang grupo ng kanyang kalaban. Napangiti ang bisita at ipinakita ang buong suporta para sa paghihiganti na ito. Ngunit ang pasyenteng binata, nanginginig sa pawis, ay sinubukang ipaliwanag na hindi lamang ito personal na galit. Pagkatapos, ipinaliwanag ng binata na ang mga mapanlinlang na nagpapautang ay winasak ang kinabukasan ng maraming kabataan, at nais niyang bigyan sila ng bagong pagkakataon. Naantig sa kabutihan ng binata, inilagay ng ang kamay sa kanyang dibdib at nangako na gagawin niya ang lahat upang suportahan ang dakilang proyekto. Pagkatapos, humiling ang binata ng pabor, upang tulungan siya sa legal na pagrerehistro ng bagong korporasyon. Agad na tinanong ng lalaking nakasut kung ano ang magiging pangalan ng kumpanya. Sa may kumpiyansang ngiti at bahagyang gininto ang kislap sa kanyang mga mata, idineklara ng dating debitor na ang kanyang korporasyon ay tatawaging Chishin Group. Samantala, lumipat ang eksena sa bukang liwayway sa lungsod, ipinapakita ang mararangyang tanggapan ng kaaway sa ilalim ng sikat ng araw. Sa sofa, isang lalaking may bigot ang tumatawa habang binabasa ang balita, natatawa sa pagkakatuwa na nais magsimula ng kumpanya ang binata para tulungan ang mahihirap. Yumakap siya sa babae at sumabog sa pang-iinsulto, sinasabing mura at kopya lamang ang proyekto, at ang binata ay nabubuhay sa mundo ng pantasya. Bigla, lumawak ang kanyang mga mata sa likod ng salamin nang makita niya ang isang mahalagang update na nag-iwan sa kanya na lubos na nabigla. Ipinapakita ng screen ng telepono na ang Chishin Group ay opisyal nang naitatag, at ang pangunahing tauhan ay naging bagong presidente ng federasyon. Lumipat ang eksena sa isang malaking auditorium kung saan ginaganap ang press conference, na dinaluhan ng maraming importanteng tao. Isang reporter na may salamin ang nagtatanong kung ayaw bang matalo ng presidente sa pera. Dahil mataas ang panganib ng mga social project na ito, matatag na sumagot ang binata na ang kanyang pinakamalaking takot ay makita ang mga tao na sumuko sa kanilang mga pangarap dahil sa kakulangan ng pera, hindi dahil sa pinansyal na pagkalugi. Sa may kumpiyansang ngiti, sinabi niya na hanggat nakakatulong ang proyekto sa mga tao, kaya niyang tiisin ang anumang pansamantalang panganib. Biglang tumayo ang isang babaeng reporter at nagtanong kung naisip na ba niya ang problema ng barren na bundok sa timog, na itinuturing na isang mainit na isyu. Nagsimulang bulungan ang mga dumalo, sinasabi na ang lugar ay isang patibong sa pera, at sinumang mahulog doon ay nababangkarote at nabibigo. Ngunit nanatiling kalmado ang pangunahing tauhan, idineklara na hindi ito simpleng problema, kundi isang agarang isyong panlipunan na kailangang lutisin. Sa harap ng lahat ng kamera, inanunsyo ng bagong milyonaryo na malaki ang pamumuhunan ng kanyang grupo sa pagpapaunlad ng barren na bundok. Dahil dito, nagkaroon ng kaguluhan, at lahat ng mamamahayag ay nagmadaling magtanong tungkol sa puhunan at timeline ng proyekto. Samantala, dumilim ang lungsod, at bumalik tayo sa mararangyang opisina ng Kalabang Grupo, kung saan ang atmosfera ay puno ng pang-iinsulto at inggit. Malakas na tumawa ang kontrabida habang nakaupo ang kanyang kasintahan sa kanyang kondongan, sinasabi na ang pamumuhunan sa bundok ay patunay na ang binata ay wala sa realidad. Ngumiti ang babae bilang pagsang-ayon habang sinasabi ng lalaki na ang loser ay mahilig mamuhay sa pantasya, at malapit ng mabaigo. Lumalim ang kanyang tingin at bulong, na gusto niyang makita kung ilang araw tatagal ang maliit na laro ng kanyang kalaban bago ito bumagsak. Balik sa grupo ng bayani, makikita ang isang seryosong pagpupulong sa conference room, kung saan tensyonado ang atmosfera sa mga bagong kasosyo. Nag-aalala ang mayayamang kaibigan, nagbabala na ang bundok ay isang bangungot, kung saan 5 grupo ng mamumuhunan ay nabangkarote na dati. Nasa mesa ang dokumento ng proyekto, ipinapakita ang nakakatakot na numero, may pagkalugi sa daan-daang milyon, na malinaw na nagpapakita ng laki ng panganib. Iniutos ng binata sa kanyang assistant na kontaken agad ang mga eksperto at humiling ng kompletong ulat sa lugar sa loob ng 3 araw. Biglang dumating ang kanyang mayamang kaibigan na may folder, at iniabot ang kontak ng pinakamahusay na construction team sa lungsod upang tumulong sa proyekto. Kinabukasan, isang imposibleng fleet ng dilaw na excavator ang nagtipon sa entrada ng bundok upang simulan ang mabigat na konstruksyon.
Sinimulan ng mga manggagawa ang pag-drill sa batong lupa gamit ang jackhammer, at inaaral ang blueprints upang baguhin ang tigang na lugar. Mabilis na naging napakalaki ang proyekto, may conveyor belts at mga truck na naglilipat ng toneladang lupa ng tuloy-tuloy. Lumipas ang 1 linggo at tumunog ang telepono ng pangunahing tauhan, nagbabalita ng isang bank transfer na halos 9 milyon na biglang pumasok. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang magandang sekretarya, nagmamadali at hingal, tinatawag ang kanyang boss na nakaupo ng kalmado sa desk. Nagulat ang binata sa kanyang panik at nagtanong kung ano ang nangyari na ganoon ka-urgent. Mabilis na iniabot ng empleyado ang kanyang cellphone, upang makita niya ang sensational na balita gamit ang kanyang sariling mga mata. Sa screen, isang headline ang nagbabalita, ang mamumuhunan ay hanggal. Ang proyekto sa bundok ay kabiguan na walang balik. Sa karagdagan, ipinapakita sa telebisyon ang isang reporter na live sa lugar, nagtatanong kung ang bagong mogul ng lungsod ay kayang ibalik sa ayos. Ang panganib na proyektong ito, nag-aalala, nagbabala ang assistant na sumabog na ang opinyon ng publiko laban sa kanila, at na ang mundo sa labas ay nagtatawa sa kumpanya. Sa kabila ng pangamba, naglakad ang binata patungo sa bintana, pinagmamasdan ang lungsod, at naisip na ang kanyang mga kalaban ang naglunsad ng media offensive para lamang makita siyang mabaygo. Ngunit isang kumpiyansang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, alam niyang mali ang kalaban sa pagpili ng kalaban. Samantala, sa banquet hall ng Kalabang Grupo, isang mararangyang party ang isinasagawa, puno ng magagandang babae, upang ipagdiwang ang inaakalang pagkabigo. Sumasayaw ang kontrabida ng malapit sa kanyang kasintahan, at manggahas na binanggit na magiging isang fairy tale kung ang lugar ay kikita talaga. Sa may malisyosong tingin, iminungkahi ng lalaking may bigot na ang party ay isang maagang libing para sa proyekto ng kanyang kalaban. Masiglang itinaas niya ang braso at inanunsyo sa lahat ng bisita na siya ang magbabayad ng lahat ng gastusin ng gabi ng kasayahan. Ngunit biglang naputol ang selebrasyon ng ang cellphone sa kanyang bulsa ay tumunog ng paulit-ulit, humihingi ng kanyang pansin. Nang sagutin niya, isang boses sa kabilang linya ang nagtanong kung nasaan na siya, dahil may mga importanteng tao na naghihintay sa kanya. Sa sandaling iyon, nagulat ang kontrabida sa balitang narinig sa telepono at nagtaka sa kanyang narinig. Dahil sa galit, mabilis niyang itinapon ang cellphone sa lupa, na nabasag sa harap ng lahat ng bisita. Nang makita ito, sinubukan ng kanyang kasintahan na pakalmayan siya, nagtatanong kung bakit siya galit. Ngunit tila wala sa sarili ang lalaki, na may pulang ugat sa mukha. Nawala sa sarili ang lalaking may bigot, at marahas na sinabihan ang babae na lumayo sa kanyang harapan. Nginitian ng galit, iniisip ang kanyang kalaban, at tumangging tanggapin na ang tinawag niyang loser ay muli nang nagtagumpay. Pagkatapos, nag-flashback ang eksena 1 oras pabalik upang ipaliwanag ang lahat, ipinapakita ang construction site sa ilalim ng malakas na ulan. Dumating ang pangunahing tauhan na may suot na itim na balabal, at ang foreman ay nagtakbong mag-ulat ng agarang sitwasyon. Ipinaliwanag ng manggagawa na ang excavator ay tumama sa isang napakatigas na bagay habang inaalis ang lupa mula sa barren na bundok. Nang masusing inspection, napansin nila na ang bato ay puno ng gintong mineral, kumikislap sa dilim. Emosyonal, ibinahagi ng manggagawa na natuklasan nila ang isang malaking minahan ng ginto sa lugar na iyon. Hindi napigilan ng mayamang kaibigan ang tumawa at binati ang binata, sinasabi na siya ay isang good luck charm na nagpapatunay na mali ang lahat. Sa may mapanlin lang ng ngiti, nagbiro ang binata na marahil ang kanyang determinasyon ay nakagalaw sa langit upang makatanggap ng ganitong regalo. Ngunit agad siyang naging seryoso upang masiguro ang seguridad. May kumpletong surveillance upang protektahan ang kanilang bagong ari-arian. Ipinakita ng kaibigan ang pagkabigla ng marinig na balak ng bayani na ipasa ang eksplorasyon ng minahan sa gobyerno. Ipinaliwanag ng binata na ang ginto ay pambansang yaman, at humiling sa kaibigan na gamitin ang kanyang koneksyon upang ayusin ang opisyal na pagpupulong. Impresyonado sa kanyang katapatan, ngumiti ang kaibigan at nagpasiguro na aasikasuhin niya ang lahat ng kinakailangang papeles. Ilang sandali matapos iyon, dinala tayo ng kwento sa munisipyo ng lungsod, kung saan dedesisyonan ang kapalaran ng minahan. Sa meeting room, ilang opisyal na may suot na Amerikana ang nagsusuri ng feasibility report, habang ang bagong mogul ay tahimik na naghihintay.
Isang seryosong direktor ang tumingin sa binata at binanggit ang mga pagkalugi na naranasan ng kanyang kumpanya. Bago ang malaking tagumpay na ito, mapagpakumbaba, sumagot ang pangunahing tauhan na wala namang masama sa pagkalugi ng pera kung ito ay para tulong sa pag-unlad ng lungsod. Dahil sa kababang loob ng binata, nagbulungan ang mga opisyal at pinuri ang integridad at marangal na paninindigan ng bagong investor. Pagkatapos, nagsalita ang direktor, hinihiling sa binata na maging tapat at ipakita ang kanyang konsepto para sa proyekto ng minahan ng ginto. Tumayo ang pangunahing tauhan at ipinaliwanag na ang plano niya ay hindi lamang para kumuha ng ore, kundi para lumikha ng komprehensibong pag-unlad. Matibay niyang iminungkahi ang pagtatayo ng isang matrix na mag-uugnay sa lahat ng lokal na industriya palibot sa bagong yaman. Nagulat ang opisyal sa ambisyon ng ideya at nagtanong kung talaga bang may konkretong plano ang binata para dito. Walang pag-aalinlangan, ngumiti nang may kumpiyansa ang bagong milyonaryo at tiniyak na lahat ay planado na, hanggang sa pinakamaliit na detalye. Itinuro niya sa mapa sa screen at inilarawan ang ruta na nakatuon sa ekonomiya, kabilang ang paggawa ng jewelry services at mining tourism. Dagdag pa, plano rin niya ang cultural route sa pamamagitan ng pagtatayo ng malaking museo upang akitin ng mga turista at ipakita ang lokal na kasaysayan. Kasama sa proyekto ang ecological trails at cultural zones upang itaguyod ang kaugalian at arkitektura ng rehiyon. Sa pagtatapos, inalok ng binata na pamunuan ang pag-unlad at sagutin ang lahat ng paunang gastos mula sa kanyang sariling bulsa. Tiniyak niya na pagkatapos makabuo ng kita, ibabalik niya ang lahat ng kita sa mga proyektong pampubliko. Nang marinig ito, tumayo at palakpakan ang lahat sa silid, humanga sa maalam at malawak na bisyo ng batang entrepreneur. Iniabot ng direktor ang kamay ng bayani, nagtatapos ang kasunduan, at tiniyak na ibibigay ng gobyerno ang buong suporta para maisakatuparan ang plano. Biglang bumukas ang pintuan ng meeting room, naakit ang pansin ng lahat sa bagong dating. Pumasok ang isang lalaki na nakaglasses, nakangiti at pinuri ang presentasyon, ipinakikilala ang sarili bilang bise-alkalde ng lungsod. Masigla siyang binati ang binata, binanggit na ang plano niya ang nagbigay ng bagong pag-asa sa dati ng patay na ekonomiya ng lungsod. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit ng bise-alkalde ng casual na ang dating presidente ng Chamber of Commerce ay kamakailan lang nagretiro, at nakilala niya ang talento ng binata. Diretso siya sa punto at tinanong kung interesado ba ang binata na tanggapin ang mahalagang posisyon. Mapagkumbabang tinanggi ng pangunahing tauhan at magalang na sinabi na mas gusto muna niyang tutukan ang pag-unlad ng minahan ng ginto. Tinatanggap ng politiko ang sagot ng may ngiti at pinuri ang malasakit at responsibilidad ng binata sa pagpili ng tunay na resulta kaysa sa pansariling kapakinabangan. Nagsimula ang seryosong pag-uusap tungkol sa pera, at isang binata na nakasot ang nagbabala na komplikado ang sitwasyon sa lungsod. Puno ng galit, inutusan ng kayumangging buhok na karakter na agad sirain ang mga kontrata upang makamit ang kanyang paghihiganti. Di nagtagal, iniulat ng balita na ang pangunahing bangko ay biglang kinansela ang pakikipagsosyo sa makapangyarihang Jinfa Group. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang bagong partner na si Lim Yuan. Nakilala si Lim Yuan bilang isang matagumpay na batang negosyante dahil dito. Bumagsak ng 70% ang stocks ng lumang grupo, at nagpanik ang lahat sa meeting room. Mahaba ang mga mukha ng mga kalalakihan sa suit, dahil diretsyo na patungo sa kapahamakan ang kumpanya. Biglang nagsimulang sumigaw ang boss, na sinasabi na sa loob lamang ng 3 araw, na wala na ang mahigit 12 partners na tumakas. Kasabay nito, pinalo niya ang kamao sa mesa at inihulog ang lahat ng sisi sa batang henyo na nagsimula ng proyekto sa minahan ng ginto. Biglang may sumingit na komento ang isa pang lalaki, na nagsasabing magaling si Young Master Son sa pagtutulak ng kanyang mga pagkakamali sa iba. Galit na tinanong ng boss kung ano ang ibig sabihin yun, habang titig ng titig sa kanyang partner na may matinding puot. Tuwirang sumagot ang ibang lalaki, na ang kumpanya ay dumaranas lamang ng kahihiyan dahil sa mga pagkakamali ng master. Ngunit sumigaw ang may-ari ng kumpanya at tumayo, nagbubuga ng sumpa, tanong kung nawala na ba ng bait ang kanyang partner. Patuloy siyang nagreklamo, sinasabing ninakaw ng kanyang karibal ang kanyang girlfriend at hindi niya alam kung sino ang kanyang kinakalaban. Sa puntong iyon, pinatigil ng villain ang ibang lalaki, at tinawag ang mga gwardya upang pilitin siyang tanggalin doon.
Galit na galit, nangako ang negosyante na hihiganti kay Lin Yuan, anuman ang mangyari, upang hindi na siya mapahiya muli. Makaraan, sa gusali ng kumpanya, nakatanggap si Master Son ng mensahe at iniutos sa isa na asikasuhin ang isang plantasyon. May dalang malisyosong tingin, iniabot niya ang isang device para i-jam ang signals, at inutusan ang kanyang tauhan na asikasuhin ng maingat ang lahat. Kasama rin ang isang sobra na may peking ulat, at sinabi niya sa empleyado na asikasuhin ang mga tao roon. Sa ahensya, sa isang gabi ng malakas na ulan, nakikita natin ang isang truck at ilang tao malapit sa isang bukid, gamit ang isang mahabang hose. Ilang araw ang lumipas, isang makiangking tao ang dumating sa construction site sa bundok, sumisigaw sa protagonista na lumabas at magbigay ng paliwanag. Lumabas ang isang reporter sa harap ng mga kamera, nagbabala na ang Shishin Group ay nagreresulta sa polusyon sa lupa ng rehiyon. Di nagtagal, na-interview niya ang isang matandang babae na umiiyak, na nagsasabing nawasak ang buong ani nila at wala silang makakain. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang galit na lalaki, sinasabing walang tugon ng kumpanya at dadalhin nila ang kaso sa gobyerno. Dahil dito, nagsimulang humingi ng katarungan ang mga residente at hiniling na ang batang negosyanteng si Lin Yuan ay maparusahan kaagad. Samantala, sa gusali ng Jinfa Company, pinatawag ni Master Son ang lahat ng media sa lungsod upang magpakalat ng karagdagang kasinungalingan sa publiko. Umakyat siya sa entablado at sinabi na kinamumuhian niya ang mga kumpanya na hindi iniisip ang ordinaryong tao at puro kita lang ang hinahanap. Unti-unti, nagsimulang sumang-ayon ang mga manunood sa sinabi ni Master Son, sinasabi na maaari itong mauwi sa trahedya. Sa sobrang drama, hinihikayat ng tusong lalaki ang lahat na iligtas ang mamamayan ng lungsod, habang nagpapanggap na labis ang kanyang pakialam sa mahihirap. Di nagtagal, tiniyak ng mga reporter na hindi nila palalampasan ang umano'y krimen at hihilingin ang agarang solusyon. Kasabay nito, ilang pahayagan ang nagsimulang maglathala ng mga headline na tinatawag ang bida na walang puso at mercenary na winuwasak ang lahat. Sa isang masamang ngiti, iniisip ni Master Son na hindi makaliligtas si Lin Yuan sa napakaraming pressure mula sa lahat ng panig, habang ipinapakita sa isang malaking screen sa gitna ng kalye. Pinatibay ng balita na malubha ang polusyon, at nananatiling galit ang mga tao. Sa harap ng construction site, hindi tumitigil ang tao sa pagsisigaw sa bida na lumabas, habang galit na may bitbit na mga placard sa protesta. Mula sa tuktok ng gusali, pinagmamasdan ng batang lalaki ang lahat ng kaguluhan sa ibaba, ngunit tila hindi siya natakot sa gulo. Nag-aalala ang kanyang kaibigan at nagmungkahi na magsuot siya ng security gear at lumayas ng lihim sa kotse upang maiwasan ang pagbaha ng tao, ngunit ngumiti ang protagonista. At sinabi na wala siyang ginawang mali, kaya wala siyang dahilan para itago ang sarili sa kahit sino. Sa sandaling iyon, ibinunyag niya na inaasahan na niya ang pag-ataking ito at mahusay siyang naghanda sa mga nakaraang araw para sa kontra-atake. Ipinakita ng batang lalaki ang isang flash drive at ipinaliwanag na nakasave dito ang mga ebidensya ng suhol at opisyal na records ng pagsusuri sa tubig. Buong kumpiyansa niyang ipinaliwanag na may backup siya ng lahat ng security cameras upang patunayan kung sino ang tunay na salarin. Sa wakas, iniabot ng bida ang device sa kanyang kaalyado at iniutos na dalhin ang lahat ng ebidensya diretso sa direktor ng ahensya. Sa sandaling iyon, nakipag-usap ang kaalyado ng batang lalaki sa isang opisyal sa kanyang opisina, ipinaliwanag na malabo ang recordings, ngunit tiniyak niya na kapag napatunayan nilang binayaran ang testing agency, malinaw na isa itong bitag laban sa kumpanya. Kinabukasan, isang mahalagang anunsyo sa cellphone ang nagsasabing ang Shishin Group ay magdaraos ng press conference sa lalong madaling panahon. Samantala, nagdiriwang ang kontrabida kasama ang kanyang katulong, iniisip na sa wakas ay makakamtan na niya ang ginto ng lungsod mula sa minahan. Ngumiti ang salbaheng lalaki at nagpasya na pumunta sa event upang masilayan ng malapitan ang kabuoang pagbagsak ng kanyang karibal. Pagkatapos, nagsimula ang press conference, habang ilang reporter ang sabik na naghihintay upang ilantad ang buong katotohanan ng kaso. Umakyat sa entablado ang bida at ipinakita ang mga larawan mula sa security cameras sa malalaking screen para sa mga manunood. Sa sandaling iyon, nalito si Master Son nang makita na pa ng interference ang recordings at halos walang tunay na ipinapakita. Napakalma,
ipinaliwanag ng batang lalaki na inapektuhan ang mga kamera ng isang atake mula sa banyagang teknolohiya sa mismong oras ng krimen, ngunit ibinunyag niya na nagawang ibalik ng mga espesyalista ang lahat sa mataas na kalidad, at ipinakita ang salarin habang binubuhos ang lason. Nagulat ang kontrabida sa pagkaalam na natalo ang kanyang plano at nagsimulang magreklamo na wala ng silbi ang mga boniling kagamitan. Pagkatapos, ipinakita ng protagonista ang mga resulta ng bagong opisyal na pagsusuri ng gobyerno, na nagpapatunay na malinis ang tubig. Kinumpirma ng eksperto na Polso ang naunang ulat at nakatanggap ng malaking suhol ang testing agency. Dahil dito, unti-unting napagtanto ng mga tao na lahat ng ito ay gawa-gawa lamang upang suron ang bida at protektahan ang tunay na salarin. Nang mapagtanto ang kalagayan, sinubukang tumakas ni Master Son bago siya mapansin, ngunit agad siyang hinarang ng 2 pulis na nag-utos na sumama siya sa istasyon. Pagkatapos, gumawa ang bida ng nakakagulat na pahayag, sinasabing ang minahan ng ginto ay pag-aari na ng estado at walang sinuman ang kikita ng mag-isa. Tiniyak niya na lahat ng kita mula sa komersyo ay gagamitin para tulungan ang mahihirap at magpatayo ng pampublikong proyekto sa lungsod. Kasunod ng tagumpay ng press conference, nagsimulang samilaw ang mga gusali sa rehiyon, dala ang balita ng kahangahangang tagumpay ng bida. Noong araw na iyon, iginawad ng munisipyo ng gobyerno ang medalya ng karangalan sa negosyante bilang pagkilala sa malaking kontribusyon niya sa lipunan. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng seremonya, nakaramdam ang batang lalaki ng malubhang sakit at nahimitay, habang ang lahat ay nagpupumilit na tulungan siya. Biglang nagising ang binata, na nagulat. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa paligid niya. Pagkatapos ay tumayo siya sa isang malaki at makalumang bulwagan, at nagtaka kung saan siya napunta. Tiningnan ang kanyang suot. Napatanong ang binata kung baka siya ay pumanaw na, at napunta sa isang uri ng hukuman sa kabilang buhay. Biglang may maliwanag na ilaw na sumikat mula sa kanyang palad. Nalalo siyang naguluhan. Mula sa liwanag ay lumitaw ang isang gintong nilalang. At nakilala ito ng bida mula sa panaginip niya noon. Pagkatapos ay binati ng nilalang si Lin Yuan sa pagpasa sa lahat ng pagsubok. At pag-maximize ng kanyang kakayahan. Kasabay nito ay damaloy ang matinding kapangyarihan sa binata. Habang inanunsyo ng nilalang, na mamamana niya ang titulo ng Diyos ng Kayamanan. Isang kumikislap na marka ang nabuo sa dibdib ng bida. Habang nagkakaanyo ang lahat ng kapangyarihan sa loob niya. Pagdilat niya ay isa na siyang bagong Diyos. At may isang lalaki sa tabi niya na bumati sa kanyang bagong posisyon. Naunawaan ng binata na ang lahat. Nang nangyari sa panaginip niya ay totoo. At ngayon siya ay isa ng Diyos. Maya-maya, isang magandang immortal ang lumitaw. Sinabing siya ay ipinadala ng Queen Mother, na may mga prutas bilang handog sa pagdating niya. Ang bagong Diyos ay nakaramdam ng ilang. At may isang lingkod na pabulong na nagsabi sa kanya tungkol sa etiketa ng Celestial Court. Sa ngayon, pagkatapos ay magalang niyang tinanggap ang handog. At nagpa siya na una, kailangan niyang malaman kung ano ang kanyang mga bagong tungkulin. Nakaupo sa kanyang bagong trono. Hiniling niya ang buod ng mga agarang gawain. Dahil hindi pa ganap na nagsanib ang kanyang mga alaala. Isang opisyal ang nagulat na ang tungkulin niya ay panatilihin ang balanse ng kapalaran sa 3 kaharian, na nasa matinding krisis sa pananalapi. Ipinaliwanag ng lalaki na ang mga immortal na barya ay nanggagaling sa mga hiling ng mga tao. Ngunit ang mga handog ay lubhang nabawasan. Naunawaan ng bida ang sitwasyon. At pakiramdam niya ay minana niya ang isang napakalaking problema na dapat ayusin. Sa sandaling iyon, inanunsyo na ang Jade Emperor. At ang Venerable Tathagata ay kara-rating lamang. Nagulat ang binata sa pagdating ng ganoong kahalaga, at makapangyarihang mga nilalang sa harap niya. Pagkatapos ay magalang na binati ng mga lingkod ang 2 Diyos. Nakakapasok lang sa bulwagan. Pumasok ang Jade Emperor at si Tathagata. At naisip ng bagong Diyos na kakaupo pa lang niya sa posisyon. Ay agad na siyang nakakatanggap ng matataas na panauhin. Binati niya sila ng may paggalang. At binati siya ng emperador sa pagkuha ng kanyang bago at mahalagang posisyon. Sa pagiging direkta, ang pinuno ng lugar ay humingi ng suportang pinansyal para sa nalalapit na Celestial Peach Banquet. Ginamit din ng monghe ang pagkakataon upang humiling ng pondo para maayos ang gintong katawan ng Spirit Mountain.
Nakita ang sitwasyon, hiniling ng bida sa kanilang dalawa na kumalma muna. At sinabi na rerepasuhin niya ang lahat bago gumawa ng pinal na desisyon. Kasabay nito, 2 gintong anyo ng mga kahilingan ang lumitaw, na lumulutang sa harap ng bagong Diyos ng kayamanan. Sinuri niya ang mga dokumento, at napansin na ang budget para sa handaan ay naitalaga na, at ang dagdag na kahilingan ay sobra-sobra. Napasimangot ang binata, nang mapagtanto niyang ang kakulangan ay dahil sa walang kwentang pag-aaksaya. Pagkatapos ay humarap siya sa kanilang dalawa at sinabi, na aaprubahan niya ang 1,000,000 barya para sa bawat isa, at wala nang iba. Nagalit ang Jade Emperor, at nakaramdam ng kahihiyan. Ngunit ang monghe ay humanga sa pagiging patas ng binata. Ipinaliwanag ng batang Diyos, na bawat barya ay nanggagaling sa mga hiling ng mga tao, at dapat gamitin sa mahahalagang bagay. Pagkatapos ay inanunsyo ng isang lingkod, na si Fairy Ching ay humihiling ng pakikipagkita, at pinayagan niya itong pumasok sa bulwagan. Isang napakagandang babae ang pumasok, nagpakilala, at mapagkumbabang humiling ng agarang pondo para sa isang problema. Bahagyang namula ang bida, at tinanong kung ano ang nangyari. Habang iniisip niya na napakaganda nito sa personal, ipinaliwanag niya na ang mga ugat ng laurel tree ay nasira, at magdudulot ito ng mga sakuna sa mortal na mundo. Sinuri niya ang kahilingan, at nakita ang agarang pangangailangan. At agad niyang inaprubahan ang pondo para sa pag-aayos. Dito, nagalit ang Jade Emperor, at tinanong kung bakit agad naaprubahan ang kahilingan nito. Samantalang ang kanya ay hindi. Ipinaliwanag ng bida na ang kahilingan nito ay para magligtas ng buhay, habang ang sa kanila ay para lamang sa mabababaw na bagay. Umalis ang emperador na galit, ngunit kinilala ng monghe ang karunungan sa desisyon. At siya rin ay umalis. Nagpasalamat ang diwata sa kanya, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at inimbitahan siyang bumisita sa Moon Palace para sa alak. Matapos maayos ang lahat, sinabi ng bagong Diyos na nais niyang makita ang sitwasyon sa sarili niyang mga mata. At tinanong kung maaari siyang dalhin doon ng diwata. Pagdating sa Moon Palace, namangha siya sa ganda ng lugar, na mas kahanga-hanga pa kaysa sa kanyang inaasahan. Tinanggap siya ng may-ari, na sinabing simple lang ang kanyang tahanan. At naghanda siya ng alak at magaang pagkain para sa kanya. Pagkatapos ay naghain siya ng mooncakes na may pulot, at isang espesyal na alak ng bahay para tikman ng panauhin. Bigla, isang napaka-cute na puting kuneho ang lumitaw, may dalang regalo para sa Diyos ng kayamanan. Sinabing ito ay bagong gawang matamis. Nasiyahan ang binata sa tanawin, kasama ang masarap na pagkain at inumin. Katabi ang isang magandang babae, iniisip kung gaano kaganda ang sandaling ito. Bigla niyang narinig ang isang kakaibang ingay, at nalito. Sinubukang alamin kung saan nanggagaling ang tunog. Pagkatapos ay tinanong niya ang diwata kung may mga konstruksyon ba malapit. Ngunit sumagot ito na ang ingay ay galing kay Wugang. Maya-maya, isang palakol ang nakitang malakas na pumuputol ng puno sa gubat malapit sa palasyo. Lubos na nagulat ang bida. Hindi makapaniwala sa nangyayari sa harap niya. Biglang nagbago ang kuneho at naging isang babaeng may tainga ng kuneho. At binalaan ang Diyos ng kayamanan na mag-ingat. Pagkatapos ay lumitaw ang Jade Rabbit sa harap ng bida, upang protektahan siya sa anumang panganib na maaaring lumitaw. Gamit ang kanyang mahiwagang pandurog, inatake niya ang isang misteryosong nilalang, na nagtatago at nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Humingi siya ng paumanhin sa pagkagulat, ngunit sinabi ng binata na siya ang dapat magpasalamat sa kanyang tulong. Sa likod ng isang puno, isang lalaking may palakol ang nataranta. Nang mapagtanto niyang nahuli siyang nagmamanman, natakot, lumuhad ang lalaki at nakiusap ng kapatawaran. Sinabing wala siyang masamang intensyon. Tinulungan siya ng bida na tumayo, at nagpakilala ang lalaki bilang si Wugang, ang maalamat na tagaputol ng puno. Napagtanto ng bagong Diyos na ito ang sikat na si Wugang mula sa mga alamat. Ngunit napansin na medyo kakaiba ang itsura nito. Nagkomento ang bida na parang nanginginig ang kamay ng tagaputol ng kahoy, habang hawak ang kanyang palakol. Ipinaliwanag ng lalaki na gumastos siya ng 1,000 barya sa palakol. Ngunit napakababa ng kalidad dahil sa inflation. Nagulat ang binata nang malaman na ang ganitong problema ay nangyayari rin sa Celestial Realm. Nagpatuloy si Wugang.
Sinabing kahit si Lord Logan ay hindi na kayang bumili ng Firestones para sa kanyang pagan. Pinagalitan ng diwata ang lalaki. Sinabing tumigil na sa pagsasalita ng walang kwenta. At agad naman siyang sumang-ayon. Naalala ng Diyos ng kayamanan na ang nilalang sa kanyang panaginip ay nagbanggit ng paparating na krisis sa pananalapi. Pagkatapos ay hiniling niya sa dalaga na ipaliwanag pa ito. At pumayag itong dalhin siya sa isang lugar para ipaliwanag ang lahat. Ibinunyag ng diwata na ang kapalaran ng tatlong kaharian ay hindi balanse, at naiipon sa isang partikular na lugar. Nagtanong ang binata kung paano magkakaroon ng sakuna, na hindi kayang solusyonan ng mga bihasang immortal. Ipinaliwanag niya na habang sila ay nakikipaglaban sa mga demonyo, iisa lamang ang makakalutas ng krisis sa pananalapi, at siya iyon. Nabigla ang bida, hindi maintindihan kung bakit siya lamang ang makakalutas sa napakalaking problemang ito. Dinala siya ng dalaga sa isang lugar na tinatawag na Clear Mirror Hall. Upang ipakita sa kanya ang pinagmulan ng lahat. Gamit ang kanyang kapangyarihan, nagsimulang magpakita ang diwata ng malaasol na enerhiya. Para i-activate ang isang napakalakas na artifact. Isang malaking mahiwagang salamin ang lumitaw sa gitna ng bulwagan, na nagpapakita ng makinang at misteryosong ibabaw nito. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang Underworld Reflecting Mirror, isang regalo mula sa Jade Emperor na nagpapakita ng mga nakatagong bagay. Ang imahe sa salamin ay nagpakita ng isang madilim at malalim na kuweba na may berdeng liwanag mula sa loob. Sa loob ng misteryosong lugar, may mga kakaibang nilalang na nagtatrabaho sa isang maraming palapag na estruktura. Ang mga lalaki ay may dalang mga kahon na puno ng hindi kilalang pulang bulaklak. Papasok sa gusaling iyon. Ang mga nilalang na parang demonyo ay minamadali ang mga manggagawa. Sinasabing mabigat ang parusa kung sila ay mahuhuli. Tinanong ng bida kung sino ang mga taong iyon. At sumagot ang diwata na sila ay nasa underworld. Ang kaharian ng mga yumao. Hinihinala niya na nag-iipon sila ng yaman. At ang pinagmulan ng krisis sa pananalapi ay naroon mismo. Sa sandaling iyon, may gintong liwanag na kumislap sa kamay ng bida. At nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Ang liwanag sa kanyang kamay ay nagpakita ng Wealth Flow Index, na mabilis na bumababa. Ito ay ikinabahala ng diwata, at binalaan niya na paparating na ang krisis sa pananalapi, at siya ay nasa panganib. Labis na nalito ang bida at napasigaw sa gulat. Hindi maintindihan ang nangyayari. Tiningnan niya ang kanyang kumikislap na kamay, at inulit sa sarili na siya ay nasa malaking panganib ngayon. Ipinaliwanag ng dalaga na ito ang Wealth Flow Index, at direktang naaapektuhan nito ang seguridad ng tatlong kaharian. Binalaan din niya na kapag bumaba ito sa 14%, magsisimula ang sakuna na wala ng balikan. Ibinunyag ng diwata na siya ang unang maaapektuhan, at haharap ang mga kaharian sa matinding epekto, kung saan ang mga mortal ay mahuhulog sa paghihirap. Natakot ang binata, at hindi makapaniwala na ang kanyang kaluluwa ay mawawasak. At lahat ay magdurusa. Sinabi ng kasama niya na ang pag-aalala ay walang maitutulong. At na nakita na ng langit ang pagbagsak ng maraming Diyos ng kayamanan. Sa desperasyon, sumigaw siya na ang kanyang minana ay hindi lang kapangyarihan, kundi isang kakilakilabot na hatol ng kamatayan. Ibinunyag din ng dalaga na siya na ang ika-999. At hindi na niya maaaring ipasa ang titulo, habang mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao. Napagtanto niya na iisa na lamang ang landas na maaari niyang tahakin mula ngayon. Pinalakas siya ng loob ng diwata, sinabing kung malulutas niya ang krisis, siya ang magiging pinakamakapangyarihan sa lahat ng nilalang. May ngiti, nagpasya siya na dahil pareho lang ang kahihinatnan ng paghihintay o pagkabigo. Ang pinakamainam ay ibigay, na ang lahat. Sa sandaling iyon, isang malakas na gintong enerhiya ang bumalot sa buong katawan ng bagong Diyos ng kayamanan. Ngumiti ang dalaga, at sinabing naramdaman ng kapangyarihan ng mga kaharian ang kanyang determinasyon, at ibinibigay sa kanya ang kanyang mga artifact. Tatlong bagay ang lumitaw, isang letigo, isang ruwi na cetro, at mga barya na nagtataboy ng masama, upang ayusin at patatagin ang kapalaran. Pagkatapos ay lumuhad ang diwata at nanumpa ng katapatan. Sinabing susunod siya sa kanyang utos at magsisikap hanggang sa huli. Ngumiti ang binata at inanyayahan siyang pumunta sa underworld, upang alamin ang katotohanan sa likod ng ghost money.
Ngunit binalaan niya na hindi sila maaaring pumunta roon. Suot ang kanilang kasalukuyang damit. Sa isang iglap, lumitaw ang dalawa sa daan papunta sa underworld. Suot ang karaniwang damit ng mortal. Natuwa ang dalaga sa mortal na damit. At tiningnan ang sarili ng may labis na pag-usisa. Kamandat ang bida at sinabing para mahuli ang mga salarin. Kailangan nilang manatiling hindi kapansin-pansin. Pagkatapos ay nakita nila ang pangunahing tarangkahan. At nagpasya na kailangan nilang makahuli ng multo para magtanong. Nagtago siya at minasdan ang dalawang lalaki na may dalang mga kahon. Habang ang isa ay nagmumungkahi na uminom muna sila, lumitaw ang bida at sinabihan ang dalawa na tumigil. Na agad ikinagulat ng mga may dala. Sinabihan siya ng isa sa mga demonyo na umalis. At nagbanta na kung haad lang siya sa kanilang trabaho. Ikalat ang kanyang kaluluwa, may masamang ngiti. Naisip ng binata na medyo mayabang ang mga ito. At kailangan niyang turuan sila ng leksyon. Pagkatapos ay pamitik siya ng kanyang daliri. At nagpakawala ng mga gintong barya patungo sa dalawang multo ng underworld. Tumama ang mga barya sa noo ng dalawang demonyo. At napasigaw sila sa sakit mula sa lakas ng tama. Napako sila sa kinatatayuan, at tinanong ng Diyos ng kayamanan. Kung sino ang nag-utos ng paglipat ng ghost money doon. Nakiusap ang isa sa kanila. At ibinunyag na sinusunod lamang nila ang utos ni King Yama. Nagulat ang dalawa sa pagkakasangkot ni Yama. At inutusan ang mga ito na dalhin sila sa kanya agad. Dumating sila sa Hall of Judgment. Isang lugar na may higanting tarangkahan at kumikislap na pulang mga mata. Tumanggi ang mga demonyo na pumasok sa bulwagan. Sinasabing nasa loob si King Yama at labis silang natatakot. Isang malaking gwardya ang hamarang sa kanila. Ngunit sinabi ng bida na nais niyang makita si King Yama. At humiling na siya ay ipaalam. Tumawa ang gwardya at sinabing kung nais niyang makita ang hari, kailangan muna niyang mag-fill out ng request form. Kung makakakuha man siya, sabay ngisi. Inulit ng binata ang sinabi ng gwardya, tungkol sa kailangan pa ng kung anong request form. Pagkatapos ay sinuntok niya ang gwardya, na tumilapon palayo, at sinabi na iyon ang kanyang entry pre-request. Namamagang mukha, sumigaw ang demonyo ng tulong. Sinasabing may isang taong pilit na pumapasok sa bulwagan. Dahil dito, maraming ghost guards ang lumitaw. At agad sumugod upang umatake sa dalawa ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ngumiti ng may kumpiyansa ang bida. Dahil ito ang perpektong pagkakataon para subukan ang kanyang bagong kapangyarihan. Samantala sa loob ng bulwagan, si King Yama ay nagpapahinga ng payapa kasama ang isang babae, na pinapakain siya ng ubas. Biglang may isang mensahero ang tumakbo papasok. Desperadong magbigay ng agarang ulat sa kanyang Panginoon. Ipinaalam niya na may nakikipaglaban sa mga gwardya sa labas. At nagalit si Yama sa kapal ng mukha ng nanggugulo. Pumasok ang binata sa bulwagan, at itinuro siya ng mensahero, na nanginginig sa takot habang nakikilala siya. Nararamdaman ng hari ng underworld ang aura ng bisita. At, napagtanto na siya ang bagong talagang Diyos ng kayamanan. Dumiretso sa punto ang bida, at nagtanong kung ang mga maltong nagdadala ng pera, ay sumusunod sa kanyang utos. Labis na kinakabahan, umamin ang hari na oo. Ngunit sinabing hindi niya madaling maipapaliwanag ang nasa likod nito. Pagkatapos ay inanyayahan niya ang Diyos ng kayamanan na samahan siya sa isang lugar. Upang maunawaan nito ang sitwasyon, nagtinginan ang dalawa ng may pagdududa, ngunit nagpa siya na sundan ng pinuno ng underworld. Upang makita kung ano ang nais niyang ipakita. Habang sila ay naglalakad, naisip ni Yama na masyado siyang nakatuon sa binata kaya hindi niya napansin kung sino ang kasama nito. Bigla niyang nakilala si Fairy Chang, at tinanong kung bakit siya nakikialam sa mga gawain ng kanyang kaharian. Tinitigan siya ng dalaga at sinabing huwag siyang magpanggap na walang alam. Dahil ang krisis ay nakakaapekto sa lahat ng kaharian. Napagtanto na tama siya, pumayag ang hari, at hiniling sa kanilang dalawa na sumunod sa kanya upang maunawaan ang problema. Ginabayan niya sila sa isang madilim na kuweba, at sinabing bibigyan niya sila ng pangkalahatang paliwanag. Upang mas maintindihan nila ang sitwasyon, ipinakita ng hari ang isang chart, at ipinaliwanag na ang underworld ay nakasentro sa bulwagan, kung saan niya pinangangasiwaan ang lahat. Nagpatuloy siya, sinabing dahil sa inflation. Lahat ng departamento ng underworld ay napunta sa ganap na kaguluhan. Inamin ni Yama na nais niyang kontrolin ang sitwasyon.
Ngunit ang kaya lamang niyang gawin ay selyuhan ang pera. Kaya siya humihingi ng tulong. Dumating ang grupo sa isang napakalaking tarangkahan. At inanunsyo ng hari na ito ang Ghost Vault. Dahan-daang bumukas ang tarangkahan, na nagpakita ng makapal na usok at berdeng liwanag mula sa loob. Sa loob ay nakita nila ang napakalalaking bunton ng pera. At nagulat ang dalawa sa sobrang dami nito. Hinawakan ng hari ang isang bungkus ng pera. At sinabing ang lahat ng ito ang pinakamalaking problema ng underworld. Ipinaliwanag niya na sa mundo ng mga buhay, may kaugalian ang mga tao na magsunog ng papel na pera para sa kanilang mga ninuno. Lumalabas na ang mga mortal ay nagsusunog ng walang katapusang dami ng pera. Nalampas na sa kailangan para sa sirkulasyon. Dahil dito, ang mga presyo sa ghost market ay sobrang tumaas. At ang galit ng mga yumao ay patuloy na lumalaki. Sa wakas ay naunawaan ng bida na ang pagbaha ng spirit money. Ang tunay na ugat ng krisis sa pananalapi. Kinumpirma ito ng hari at sinabing kung ilalabas niya ang lahat, babagsak ang merkado, kaya selyado lang ang mga ito. Naisip ng batang Diyos na hindi niya akalaing ang pagsusunog ng papel sa mortal na mundo ay magdudulot ng ganitong kaguluhan sa underworld. Pagkatapos ay sinabi niya kay King Yama, na nais niyang makita ang ghost market. Pumayag ang hari na ipadala sila. Dinala sila ng hari sa pasukan, at sinabing para sa kanilang kaligtasan. Ang mga ghost officials ay magbabantay mula sa malayo. Ipinatong ng binata ang kamay sa balikat ni Yama. At sinabing ipagkatiwala na sa kanila ang natitira. At hiniling ng hari ang kanilang tagumpay. Binalaan ng diwata na ang lugar ay puno ng galit. At kailangan niyang maging maingat doon. Ngunit ngumiti ang bida at sinabing, nais niyang makita sa sarili niyang mga mata, kung ano ang nangyayari sa mga walang kasalanan. Pagpasok nila, nakakita sila ng ilang multo na may dalang mabibigat na sako. Na parang mga alipin. Nagulat siya at nagkomento na kahit bilang multo, ang mga kaluluwang iyon ay kailangan pa ring magtrabaho ng mabigat. Lumapit ang bida sa isa sa mga multo, at tinanong kung maaari nitong ipaliwanag ang nangyayari sa merkado. Ipinaliwanag ng multo na sa pamamagitan lamang ng pagtatrabaho at pag-iipon ng pera, maaari silang muling ipanganak at makatakas sa paghihirap. Biglang may ingay na nakakuha ng atensyon ng bida. At lumingon siya upang tingnan kung saan nanggagaling ang kaguluhan. Isang lalaking mukhang mayaman ang nagtulak sa ibang mga multo. Sinasabing umalis sa daan dahil nagmamadali siya. Narinig ng bida ang salitang rebirth, at kasama ang kanyang kasama. Nagpasya silang sundan ng lalaki upang mag-imbestiga. Sa pintuan ng pawn shop, isang demonyong gwardya ang umatake sa isang mas mahinang multo. At pinagbawalan itong pumasok. Itinulak ng bully ang kawawang lalaki pabagsak sa lupa. Sa harap mismo ng dalawa, nakaka-rating lang upang makita kung ano ang nangyayari. May paghamak, nagreklamo ang pulang buhok na gwardya sa kanyang malas. Dahil sa lahat ng kaguluhan, tinitigan siya ng bida at sinabi na, para sa isang simpleng opisyal ng multo, masyado siyang mayabang at palalo. Dito, nagalit ang halimaw at tinanong kung saan sila galing. At kung akala ba nila ay maaari silang makialam sa kanyang gawain. Kalma, sinabi ng binata na hindi sapat ang antas ng gwardya para kausapin siya. At inutusan itong tawagin ang pinuno ng lugar. Galit na galit, pinakawalan ng demonyo ang kanyang asul na aura. At nagbanta na dudurugin ang bawat buto ng bida. Dahil sa lakas ng loob nitong hamunin siya.